Okay, hello. Magandang araw mga brother. Okay, so pag-uusapan natin ngayon yung tryouts. Yan, ano ba yung mga tips para sa tryouts? So, paliwanag natin bago yung tryout. So, bago yung tryout, meron mga postings yan, meron mga announcement yan. So, nakalagay sa postings, announcement, yung mga details ng tryout. Venue ng tryout, oras ng tryout, sino dapat mag-tryout, edad, born cut-off, year, anong mga dapat dalhin, yan. So, nandun na yung details. And then, yung mga ibang coaches, ang gagawin yan, magka-caption yan dun sa post nila. So, you don't need to message me anymore dahil nandyan na lahat ng details. Then, makikita na yung messenger, tagtad yung messenger, may mga message. Ang gagawin, nakalagay sa message, Coach, anong oras po yung tryout? Coach, saan po yung tryout? Coach, ano po dadalhin sa tryout? Yung mga ganun. So, red flag po yun. Okay? Red flag po yun. Reading comprehension po yan, mga players, mga brother. Tatandaan ninyo, basketball is a game of communication. One of the component of basketball is communication. You need to comprehend. You need to understand the details and instructions. Okay? So kung doon pa lang hindi mo na maunawaan, tatanong ka pa, paano pa pagka nasa bench ka na, nag-practice na, hindi mo rin masasakyan. Crucial yung play. Okay? So intindihin ninyo. Yes, naintindihan namin, grassroots yan. Dapat spoon feed yung mga instruction. But then again, andun na nga yung instruction eh. You just need to comprehend it. Simple lang naman yun. Okay? So, wag kayo nagme-message ng mga ganun kasi matatandaan ng mga coaches yan eh. Kumbaga, ang kukunin talaga ng mga yan, kahit magaling ka, kung hindi ka nakakasunod sa instruction, hindi mo nauunawaan yung instruction, hindi ka makukuha. So, tatandaan niyo yan, number one. Okay? Number two, huwag kayong pupunta ng overage kayo. Huwag niyong gagawin yun. Okay? So, 12 years old, 12 under yung tapos 13 ka na, 15 under yung, tapos 16 ka na. So, huwag niyong gagawin yun. Red flag yan. Okay? Una sa lahat, mako-compromise mo yung team, lulusot ka, nakalusot. Pero hindi yan lulusot in the long run. E paano kung during the elimination na-discover na yan? Na-compromise mo yung team, 'di ba? Kung ang nasa approach mo naman ay 13 years old ako, gusto kong mag-tryout sa 12 under para mag-dominate ako. Then, kunin ako ng coach para sa 14 under. Never kitang kukunin. Bakit? Doon pa lang nanloko ka na eh. Hindi na kita mapagkakatiwalaan nun. Kahit na nag-dominate ka, kahit na magaling ka. Okay? Iyan yung number 2. Number 3, huwag kang pupunta sa tryout. Huwag kang magta-try kung hindi ka kondisyon. Walang conditioning ang katawan mo, hindi makakasabay. Kung walang conditioning ang katawan mo, hindi ka makakasunod. Wala kang ibubuga sa legs. May ibubuga nga laro mo, wala ka namang ibubuga sa legs. Ang basketball is 40 minutes. Pag nag-overtime pa, 45. Nag-double overtime pa, 50 minutes yan. Pero ang kagalingan mo ay 2 minutes lang. So, hindi ka makukuha ron. Kumbaga, alanganin yun. Kailangan kondisyon ka. Okay, kailangan nakakasabay ka, makakasabay ka. Okay, number 3 yan. Number 4, nandun ka na sa tryout, then nagkapilian na. Okay, then nakita mo yung hindi ka napili, then nakita mo yung napili. Hindi magaling, mas magaling ka pa ron at nakalaban mo na. Yes, nangyayari yan eh. But skills is not the end all be all of a tryout. Tatandaan niyo yan. Merong mga ibang mga tinitingnan ng mga coaches dyan. Yung 3 Qs kasama dyan. IQ, EQ, AQ, intelligence quotient, talino ka sa laro. AQ, aptitude quotient, kaya mo yung makipagsabayan sa magagaling, kahit na ganun, mako-compensate mo yung lack of skills mo sa pamamagitan ng ganito, maaangat ka naman sa ganitong um, factor. Pwede yan. EQ, emotional quotient, mga facial expression nyo, body language nyo, pagka natatalo, naagawan, ano na yung attitude mo. Tinitingnan yan eh. Look, effort and energy can solve everything din. Tatandaan nyo yan. Para sa akin. Okay, malaking factor yon. Dive ka sa loose ball, mga intangibles, mga not written in the stat sheets, umiscreen ka, timing yung screen mo, timing yung roll mo, okay, nakakapag-talk ka sa defense, nakakapag-communicate ka, yun. It doesn't necessarily mean na mas magaling sila sa inyo.
Mas magaling ka talaga doon, pero nakuha yun dahil because of many factors pa na kailangan ng mga coaches para doon sa team. Pero huwag kang mag-alala, hindi sila mas magaling sa'yo. Baka nga mas magaling ka pa doon at meron ka ring IQ, EQ, AQ, kaya lang meron nakikita yung coach na mas parang hindi kaya taakma sa team na to. Tatandaan mo, ang mga coaches, dalawang two-pronged ang tryout para sa amin. Maaaring magpapatryout kami at kukuha kami ng mga players ayon sa sistema namin, or papatryout kami, din nakita namin yung materyales, so kukuha kami ng mga component para dun sa nakita naming materyales para dun sa lumitaw dun sa tryout. Mag-a-adjust naman kami. Baka hindi mo na-meet yung dalawang criteria na yun. At ang i-advise namin sa inyo, lapit kayo sa coach pagka hindi kayo nakuha. Coach, ano ba sa palagay niyo yung kulang ko? Maaaring ang isasagot namin, wala kang kulang. Actually, ang galing mo nga eh. Kaya lang baka hindi ka tama dito sa team na to. Hindi ka tama. Baka sa ibang team mas magamit ka at baka ma-first five ka pa doon. Baka nga mas talunin nyo pa kami siguro. Ganun yun eh. Lapit ka, coach, ano ba problema ko? O sige, ganito ha, nakaka-1,000 dribble ka eh. Bawasan mo yun, tanggalin mo yun. Yung mga ganun, lapit ka sa coach para mabigyan ka ng mga bilin para dyan. Okay? And lastly, pupunta ka doon, bring your game, bring the Lord with you. Always pray palagi. And then, tatanggapin natin kung ano yung God's will. Makuha ka or hindi, mamahalin natin yung laro, mamahalin natin yung passion mo, then mamahalin mo yung Panginoon dahil yun ang pinagkaloob niya sa inyo. Okay? A defeat is not a loss. Tatandaan niyo yan. A rejection is not the end of it all. Okay? Tatandaan niyo yan. Yan ang magiging stepping stone nyo, guide nyo to improve your craft. Continuous learning yan. Okay, mga brother? So, sana kahit papano nakatulong tong mga basic lang. Alam ko marami pa tayong dapat pag-usapan sa tryout, pero ito yung dapat yung mga tandaan din. Una sa lahat, doon sa pagka magta-tryout kayo. Okay? So, salamat sa inyo. Okay, sana nakatulong tong mga basic na instruction na to. Okay? Sige, thank you.